Ngayong umaga ay nagpapasalamat tayo sapagkat magkapatuloy tayo sa ating talakayin. Ito po ay may kinalaman sa ating pong tema na stronger provision. Particularly, ang pinag-uusapan po natin po ay yung pong paano natin ma-avail yung strength ng Panginoon sapagkat tayo dumadaan sa problema, tayo dumadaan sa discouragement, tayo lahat dumadaan sa panghihina. Kailangan natin ang lakas ng Panginoon. Sino po ang nagsasabing kailangan niya ang lakas ng Panginoon? Pwede sabihin ng malakas na amen? Sa talatang ito, makikita po natin, sabi doon, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The Apostle Paul is calling on every believer to be strong. Why? Because you'll never know ano man ang darating sa iyong buhay. Ang ilan sa mga kapatid natin ay nawala ng mahal sa buhay. Ang ilan sa atin ay problemado sa ating negosyo, sa mga koleksyon, o iba naman sa mga bayarin. Ang ilan may problema sa karamdaman. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ng Biblia, mabuti at masama ay dumadaan sa problema. Ang kaibahan ng mga nananalig sa Panginoon, kahit may problema, ay merong lakas para mapagtagumpayan ang mga problema. Can I hear a louder amen? Kapatid, kaibigan, ang bawat sa atin ay dumadaan sa panghihina. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin na tayo pong lahat, bagaman dumadaan sa panghihina, ay merong pong lakas na pwedeng kuhanin. Merong lakas na pwedeng hugutin. At ito ay walang iba kundi ang lakas ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 1, ano po ang sabi diyan? You then, my son, be strong. Sa verse 3, join me in suffering like soldier, farmer, athlete. Mga kapatid, mga minamahal, the encouragement of the Apostle Paul is very clear. Strength is available. Are you willing to draw strength from the Lord? Or you will continue to depend on your own strength? Ang sabi po ng Proverbs, di ba? Sabi po ay, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Hallelujah. Kapatid, pag inananga ka sa sarili mo, ay malakas ka nga siguro, pero merong hangganan yan. Kung manananga ka sa sarili mo, ay magaling ka nga siguro, pero may hangganan yan. This week, ay naimbitahan po ako sa ng local government ng Zamboanga, because when Brother Gabi with his Biscor company was invited there to provide training, and they request po nila na magkaroon ng training tungkol sa good governance. And Brother Gabi remembered our Asin at Ilaw movement. And so when we gave the proposal, they readily admitted and they accepted yung proposal, and they invited me. So si Gabi nauna for 3 days, and then I follow him for another 3 days, pero 2 days po yung full training ko. Napansin ko, habang ako'y nagte-training, ay tumatanda na ako. Sapagkat dati kaya ko yung maghapong nakatayo. 2 whole day ako nakatayo. Parang naramdaman ko, kala ko yung unang araw lang dahil kararating ko lang, the following day, turo na ako. Pero yung second day na, nakapahinga naman ako, nanghihina na. Parang tumatanda na si Jonel. Bakit? May apo na. So, dahil may apo na, pwede nang tumanda. Pero, sabang ako'y pauwi, nalulungkot ako sapagkat sabi ko, nararamdaman ko na ang pagtanda ko. And then I remember the Word of God for today. Sabi ng Panginoon, kahit tumatanda ka na, pwede kang lumakas. Can I hear that? Amen? Kahit ikaw'y nadi-discourage, pwede kang lumakas. Because strength is available from the Lord. Hallelujah. But how can you and I avail of the strength? Naalala ko yung aking asawa, nung siya'y mga anak kay Eunice, wala kaming pera. Pero ako naman, punong-puno ako ng faith. Kaya sabi ko, basta, pag manganganak kaya, takbo tayo sa ospital. Ang Diyos ang magpo-provide. Pero siya, alam niya na dahil wala kaming pera, ay binalak niya na hindi manganak sa ospital, kundi sa bahay lang. Kaya noong nalaman ni Pastor Art, sabi ni Pastor Art, ay diyan na po ako matutulog sa sala ninyo. Para pagka manganak si Ate Tess, ay ako magdadrive sa inyo. Kaya natulog siya sa sala. Pero kinabukasan, nagulat siya, may umiiyak na bata, si Eunice, nakalabas na, areglado na. Sapagkat si Tess nung madaling araw, ay talagang sa kanyang sarili, sa tulong ng midwife, ay
Talagang sa lahat po ng aming anak, si Eunice ang pinakamalaki. Ano po, pinakamalaki, di ba? Tama ba? Kita naman hanggang ngayon, ano po. So, but anyway, sinasabi po natin, kahit siya malaki, hindi ho matagal na nag-labor si Tess. Ano po? Si TJ ata ang pinakamatagal. Ano? 19 hours si TJ. Ano po? Tapos si Clarence, 7 hours. At si Eunice, 1 hour. At ang nakatulong po ay habang siya po nanganganak, sumigaw siya, sabi niya, strength from the Lord! Biglang, uha! At doon ko naranasan yung parang napapanood ko lang nung araw na yung tatay kasama ang kumuha, tapos may dugo-dugo pa, tapos yung umbilical cord, tapos may mainit tubig, takbo mainit na tubig. Naranasan ko po yun, ano po. But I can never forget when my wife shouted and she said, strength from the Lord. And the strength came. Hallelujah! Mga kapatid, all we need to do is to call upon the Lord and He will give us the strength that we need. Sa maraming aspeto ng ating buhay, whether emotional, mental, physical, ano po, kailangan natin lamang na ipagkatiwala at hingin ang lakas ng Panginoon that we can appropriate the strength of the Lord in our lives. But how can we do that? Well, there are 3 things we've learned, di ba? Mula dito sa passage nito, remember? Una, yung mamuhay ka sa biyaya. Pangalawa, mamuhay ka in the context of community. We focus on that last Sunday. At ngayon, pangatlo, ang sinasabi po, you can avail of the strength of the Lord if you will learn to live beyond yourself. Hallelujah. If you will have the right focus, ano po, from me, I, and mine, you have to focus beyond me, I, and mine. Meaning, sinasabi po ni Apostle Paul dito po na kailangan natin maging kagaya ng sundalo. Kailangan natin maging kagaya ng athlete. Kailangan natin maging kagaya ng magsasaka. At ano ang common denominator nila? They never live for themselves. They live their lives beyond themselves. That life is bigger than you. Hallelujah. Life is bigger than your pain. Life is bigger than your problem. Life is bigger than your situation. Hallelujah. Because your God is much bigger than what you are going through. Mga kapatid, mga minamahal, sa maraming pagkakataon natin buhay, kaya pala tayo nanghihina, ay dahil tayo po ay hindi makahulagpos sa focus natin sa ating sarili. The more you focus on your sickness, the more you focus on your problem, the more you focus on yourself, lalo mong nararamdaman yung panghihina. Not that you will deny what you feel, not that you will deny the situation, but after identifying, even defining, don't live with it, but live beyond it. Hallelujah. That your God can do more than what you can ask, more than what you can think, more than what you can imagine. Di ba yan ang sabi ng Ephesians 3:20? Ano sabi? My God is able to do exceedingly, abundantly, beyond what you can ever ask or think. Hallelujah. How many of you believe this? Can you hear another amen? Can I hear a much louder amen? Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga nito. Ibig sabihin, yung lakas darating sa'yo, hindi kapag magaling ka na sa sakit mo. Yung lakas darating sa'yo, hindi dahil may tutulong na sa pangangailangan mo. Yung lakas darating sa'yo, hindi dahil masosolve na yung problema nyo. No. Even sa gitna ng pag-aantay mo, meron kang lakas. Kapag kayo at ako ay matutong magkaroon ng tamang focus. And that is, ano yung focus? Focus your life beyond yourself. Hallelujah. And there are 3 things that the Apostle Paul would like us to learn to focus ourselves on. Ano po? Ano po yung una? Una niyang ginamit dito yung sundalo. Ano po? Ang sundalo po, ayon po sa talatang ito, ano po? Ang sabi po ay ganito, a good soldier of Christ Jesus. Join me in the suffering like a good soldier in Christ Jesus. At sabi po dyan, no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs. What is the civilian affairs here? Yung iyong pang-araw-araw na buhay.
Iiba-iba natin sitwasyon. Oh, you came here, you have your own problem. I have my own problem. Ano po? You have your own needs. I have my own needs. So, walang exempted. This is what the Bible tells civilian affairs. Tayong mga anak ng Diyos, sino ang mga anak ng Diyos? Sabi ko ng amen. We don't just live in the civilian affairs. We don't just live on earthly issues natin. Ano po? Ang sabi diyan, we are like a soldier na may civilian affairs, pero we are not allowing ourselves to be entangled by that civilian affairs. We can talk about it, we can define it, we can even name it, but don't live na naaalipin ka, nadadala ka niya civilian affairs. Ang sabi niya, but rather tries to please his commanding officer. What is the Apostle Paul saying? Well, una, we must learn to focus our lives beyond myself, beyond yourself, beyond I, me, and mine, and focus on the one audience, the audience of one. A soldier has that. Ang kanila pong focus is to please the commanding officer. To please the commanding officer. Yun po ang kanilang pong focus. So dumadaan sila sa hirap, dumadaan sila sa problema, dumadaan sila sa pangangailangan, pero dahil meron silang misyon na binigay ng commanding officer, yun ang focus nila. Matuwa yung commanding officer nila. And who is our commanding officer? Who is our commanding officer? That is no one but the Lord Jesus Christ. Can you hear another amen? Yan ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 20. Ano sabi ni Apostle Paul? Wala akong ibang pinakananais sa mundong ito. Philippians 1:20. Wala akong pinakananais na talagang sobrang tindi ng aking pagnanais. I eagerly expect and hope. Grabe. Ano raw yung eagerly expect and hope niya? Ano po? That I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now as always, ano sabi niya? Wow. Isa po mas malakas. Ano po sabi niya? So that now as always, whether by life or by death. Hallelujah. At yung sumunod na verse niya, verse 21, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Mga kapatid, mga minamahal, mapakahalaga po nito that we don't live our lives for our civilian affairs. We live our lives for our commanding officer, and His name is Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, sa mga problema dinadaan natin sa buhay, sa mga pangangailangan dinadaanan po natin, oh, how we wish na ang solusyon ay nandyan po agad. Pero alam po ninyo, mga kapatid, minsan kahit dumating na ang solusyon, kulang pa rin. Because you have not learned the lesson sa gitna ng problema. Dapat maunawaan mo na ang leksyon sa gitna ng pinagdadaanan mo ay matuto ka na mamuhay beyond your situation. Para pong current ng baha. Ang tindi. Ako'y nalulungkot sa kahit doon sa Zamboanga ay matindi na rin pala ang baha. Ano po? At matindi ang current. At sa inyo mga nanabaha na meron pang matinding agos, alam nyo na hindi biro, nakakatakot. Ano po? Yung mabaha ka, ay hindi na biro. Pero yung may current pa, nakakatakot. Ano po? Pero kapag ikaw ay nakailalim sa baha at merong current, madadala ka. Di ba? Kapag tumatawid ka sa merong agos at nadapa ka, madadala ka na ng agos. Ganun na nangyayari sa atin. We allow ourselves na madala ng agos ng problema. Madala ng agos ng ating mga pinagdadaanan. Ang sinasabi po ng Panginoon sa atin through the Apostle Paul, be like a soldier. Ano man ang sitwasyon mo, what matters to you is that you please your commanding officer. Sapagkat siya ang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. At siya ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, sa 1 Corinthians chapter 3, yan din nasabi ni Apostle Paul. Sabi niya, sino ako? Sino si Apollos? Kami mga lingkod lang ng Diyos. Ang mahalaga ay ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, ikaw, meron ka bang ganong pagnanais to please your commanding officer sa ginhawa man o sa hirap, sa gana man o sa pangangailangan? Your desire is to please
our commanding officer. Can I hear a louder amen? So hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo ngayon. But the challenge is, huwag kang padala dyan. Hindi dahil sa gusto nating i-deny natin. No, you define your problem. Pero huwag kang padala sa agos na yan. Live beyond it and focus on Christ alone. Hallelujah. And when you learn to focus to please Christ, nako, magugulat ka. Meron kang lakas. Darating ang kalakasan. At mapagtatagumpayan mo ang anumang pagsubok na meron. Kasi sino nga uli ang gusto ng lakas ng Panginoon? Sabihin ka nga malakas na amen? Huwag kang pabiktima sa sitwasyon mo. Don't allow your situation today to victimize you. Live beyond it and focus on the Lord. Hallelujah. Pangalawa po ay binanggit po dito ay after ng soldier ay yun naman pong athlete. Ano po? Ano sabi? Verse 5. Similarly, join me in the suffering like an athlete. Ang sabi diyan, similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Nais ng Panginoon na tayo maging katulad ng mga athlete. At ano ang athlete? Ano po? Ang athlete po ay naniniwala na sa kanyang pagtitraining ay posibleng makamit niya ang crown. Hallelujah. Kaya po, naniniwala siya na hindi sayang ang kanyang pagkapagal. Hindi sayang ang kanyang pagtitiis. Hindi masasayang ang anumang pagsisikap niya sapagkat tapat ang Panginoon nagbibigay ng crown sa bawat isa. Mga kapatid, mga minamahal, we must focus on the ultimate goal. And what is the ultimate goal? To the crown. And what is the crown? What is that crown? The ultimate goal po natin? Tignan po natin, ano po? Sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 8. Ang ganda, ano po? 2 Timothy chapter 4 verse 8. What is this crown? Now there is a store for me the crown of righteousness, which is, look at that, which is, sino raw? Which the Lord, which the Lord, the righteous judge, will award to me, and on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearance. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord Jesus Christ Himself is promising us reward. Ano po? When Ninoy Aquino was imprisoned doon sa Nueva Ecija at wala nakakaalam kung saan siya naroon, ano po, ay he started to stop believing in God. Sabi niya, hindi totoo ang Diyos. Pero ayon sa kanyang testimony later on sa 700 Club, ay sabi niya, habang siya hindi naniniwala na hindi totoo ang Diyos at tuloy-tuloy yung pahirap na ginagawa sa kanya ng Marcos administration at wala nakakaalam na naroon siya, ano po, itinago siya, in-isolate po siya, ano po. Doon pumasok sa kanya ang isang napakagandang kaisipan. Sabi niya, teka muna. Kung walang Diyos, sino magre-reward sa aking mga pagpapagal? Sino magre-reward sa aking mga ginagawa? And then he started to rethink his position. At sabi niya, there must be God. Kaya doon siya nag-request ng Bible. At binasa niya ang Bible. At doon niya na-encounter ang Panginoon. At ayon sa kanyang testimony, 700 Club, ay tinanggap niya ang Panginoon Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Mga kapatid, mga minamahal, naniniwala ka ba na ang Diyos ay rewarder? Can you hear louder amen? Our God is a rewarder God. Kaya sabi diyan, yung crown natin, pagdating natin sa Panginoon, ang anumang pagtitiis mo ay merong karampatang reward. Ang sabi diyan, sabi diyan, but also to all who have longed for His appearing. Ikaw ba excited sa pagbabalik ng Panginoon? Sa pagbabalik ng Panginoon, dala-dala niya ang mga crown mo. Tingnan mo yung katabi mo, marami ka kayang crown mo. Alam niyo, hindi tayo naliligtas sa mabuting gawa. Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith. Tingnan po natin, basahin po natin, napakaganda po niyan, basahin po na Ephesians 2:8. Pakibasa nga po. Pakibasa. 1, 2, ready, read.
Yes. So, hindi ka maliligtas sa mabuting gawa. Kaya, sabi po diyan, regalo. Sabi ng Romans 6:23, regalo ang kaligtasan. Kaya, tatanggapin mo, magkapakumbaba ka, tanggapin mo, hindi sa sariling gawa. Pero, pag binalikan mo yung Ephesians chapter na binasa natin, napakaliwanag, Ephesians 2:8-9 yung binasa natin. Tuloy mo yung verse 10. Anong sabi ng verse 10? Matapos na i-establish na walang naliligtas sa sariling gawa, kailangan magpakumbaba ka at sabihin mo, Panginoon, hindi ko kaya ligtas sa sarili ko. I need you. And then tatanggapin mo ang regalong kaligtasan. Pero pagdating sa verse 10, ano sabi yan? For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ka mamaligtas sa mabuting gawa, pero matapos mong tanggapin ang Panginoon, habang patuloy kang gumagawa ng paglilingkod, ng mga mabubuting gawa, ang Diyos ay nag-iimbak, sabi ka ngayon installed, nag-iimbak ng mga reward. Yung iba sa atin, siguro ginibana ng Panginoon ang mga bodega. Bakit? Dumadami na ang mga reward na nilalagay sa bodega, nakapangalan sa iyo. Ganun ka kaya? O ikaw yung nire-renovate yung bodega mo, nililiitan kasi walang nai-imbak. Sino dito ang gusto na makapag-imbak ng mga rewards sa Panginoon? Magsabi ng malakas na Amen. There are at least 7 to 9 crowns that one time we will study that the Bible mentioned about. But what I'm saying is this, tandaan mo, ang buhay ay hindi lamang dito sa lupa. Kaya, kung ikaw may dumadaan sa hirap, huwag kang mag-alala. Kung ikaw na may dumadaan sa kasaganaan, praise the Lord. Ang mahalaga, sa hirap o sa ginhawa, ang kailangan, focus ka kay Lord. Pangalawa, tandaan mo, ang anumang gagawin mo, sa gitna ng kasaganaan mo, binabantayan yan ng Panginoon. Meron siyang reward. If you will be a good steward, if you will be a good steward ng mga binibigay niya sa iyo, if you will be a good steward ng mga pinagkakatiwala niya sa iyo, at sa panahon naman ng paghihirap, ay nakabantay din ng langit. Titignan ng Panginoon kung ikaw ba'y talaga sumusunod sa Panginoon kahit sa gitna ng problema. If you will be like Job who said, naked I came from my mother's womb, naked I shall depart. The Lord gave and the Lord has taken away. Ibig sabihin, ang pagsunod mo sa Panginoon ay hindi lang dahil sa pagpapala. Meron o wala, maglilingkod sa Panginoon. Can you hear another amen? Meron o wala, maglilingkod sa ating Panginoon. And that is very important. The ultimate goal is to continue to not only please the Lord, but to also believe that God is not unjust. Hebrew chapter 6 verse 10. Tignan po natin. Hebrew chapter 6 verse 10. Sabi niyan, our God is not unjust. He will never forget. Ano po? He will never forget your and nawala na nagbabasa. Ulitin natin God is not unjust. He will not forget your work and as my God is never unfair. There might be people who are unfair to you. But don't worry. Our God is never unfair. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Kaya yun po. Kaya kahit dumadaan ka sa hirap, nahihirapan ka sa sakit, alam mo na yung attitude mo, can even give you opportunity para magkaroon ng dagdag na pagpapala at biyaya. James chapter 1, sabi po yan, maliwanag yan. Pag dumadaan ka sa pagsubok, pag dumadaan ka sa problema, napakaganda po ng talatang yan. Pag binasa po natin, James chapter 1, basahin po natin, sabi nga, consider it pure joy, brethren, when you experience, sabi sa verse 2, napakahalaga nito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Grabe.
dumadaan na sa matinding problema, iba-ibang problema, kukonsider pang joy? How can I be joyful? Well, we are not joyful because of the many kinds of trial, but because we know that as we go through the trials, may ginagawa ang Panginoon. Hallelujah. Can I hear another amen? May ginagawa ang Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal. At pag binasa mo yung verse 2, verse 3 and 4, basahin nga po natin. Verse 3 and verse 4. Napakaganda, ano po? Because you know that the testing of your faith produces, yan, let perseverance finish its work so that you may mature and complete, not lacking anyone. So, yan po ay nagluloko yung kanilang alarm, ano po. Consider it alarm clock, ano po. 15 minutes na lang daw ako. Anyway, so isabihin mga kapatid, mga minamahal, pag inisa-isa mo yan, ano po yan? The best crown, ladies and gentlemen, is the crown of becoming more and more like Jesus on earth. Hallelujah! Sabagat sa gitna ng iba't ibang problema, nauhubog ang ating mga pagkatao, ang ating mga ugali, ang ating mga pananaw upang maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. That's the most important crown. Hallelujah. Yes, there are a lot of crowns waiting sa atin sa langit. But here on earth, the best crown is that you are allowing your situation to mold you to become more and more like Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 1 ay maliwanag. Ano po? Ang sabi diyan, follow me as I follow Jesus. Di ba? Ibig sabihin mga kapatid, ang mga dinagdadaanan natin ay nagiging instrumento para mahubog tayo. Di ba? Eh mga Pilipino, mapakahusay manggaya, di ba? Pero mas gayahin natin ang Panginoon. Ang sabi nga, ang Panginoon ay dumaan din sa problema. Sa Hebrew, ano po? Hebrew chapter 12, ano po? Na gayahin natin si Jesus. Ano po? Sa verse 2, ano po? Ang sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, si Jesus dumaan din sa iba't ibang problema, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. At ano masabi yan? For the joy set before him, he, ano sabi yan? Endure the cross, endure scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So si Jesus din dumaan sa matinding paghihirap. Endure. Hallelujah. Everybody say endure. Sapagkat habang tayo dumadaan sa mga problema, nauhubog ang ating pagkatao. At habang nauhubog ang ating pagkatao at naging kawangis ni Kristo, nahanda tayo for greater blessing. Hallelujah. For more favor, for more breakthrough in life. Kaya hindi dumarating ang mga pagpapala sa atin, hindi tayo ready. Kaya hinahanda tayo. At para tayo maihanda, the Lord allows us to be molded in times of trial. Why? Because the Lord is in the business of molding you and me. Mga kapatid, don't live for yourself. Live beyond yourself. Beyond I, me, and mine. And start to focus your lives. Ano po? Not only on yourself, not only on your desire, not only on your problem, ano po, not only on your sickness. Focus yourself, mga kapatid, above yourself. You and I ay nabubuhay para bigyan lugod ang nag-iisa nating audience. At yan ay wala iba kundi ang Panginoon. You and I ay nabubuhay sa mundong ibabaw na nag-iimbak tayo ng crown sa langit. At hindi lang sa langit, dito sa lupa. We become more and more like Jesus. Hallelujah. Kapatid, kaibigan, are you allowing your situations to mold you to become more like Jesus? Yan ang sabi ng Panginoon sa Ephesians, ano po, na tayo, Ephesians chapter 4, tingnan natin, ano po, napakaganda po niyan. Verse 15, Ephesians chapter 4, verse 15, ano po, instead, speaking the truth in love, we will grow to become more. Ano po? Ephesians chapter 4 verse 15. We will grow, ano po? Yan. Ephesians 4:15. Yan. We will grow to become in every respect the mature body of Him
who is, ano sabi diyan, ha? The head that is, sino raw yun? Sino? Sino? Christ Jesus! Hallelujah. Kapatid, kaibigan, whether in blessing or in trials, you and I are being molded. Kaya pag ang buhay mo ay nakatuon sa civilian affairs ng mundong ito, pag nawalan ka, di iyak ka. Pag may sakit ka, di hirap ka. At susuko ka na. Pero tayo, gusto man sumuko, may lakas na galing sa Panginoon because we are rising above our situation. Amen! Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po na maunawaan natin to. Pangatlo at panghuli, ano po, ay yung pong magsasaka. Ano po? Yung magsasaka, sabi niyan, the hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. Tayo rin tumulad sa farmers. What is the farmers? They are focused on fruits. Fruitfulness. Yan. Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na tularan po natin ang farmers. Sabi diyan, ang farmers ang unang nakikinabang ng bunga. Hallelujah. Alam nyo, sa John chapter 15, ilang beses diyan na binanggit, ano po, yung pong iba't ibang bunga at napakaganda na ating pong tignan. Basahin natin po, John chapter 15. At when you look at the book of John, Gospel according to St. John, chapter 15, ay makikita po natin, 3 beses pong binanggit. Ano po? Una, sa verse 4, binanggit po dyan, you remain in me so that you will bear much fruit. Pagdating sa verse 6, ano po? Ay sabi dyan, you will bear much fruit. Ano po? Ayan. Ano po? Verse 6, ano po? Ayan. O verse 5, ano po? Ang sabi niya sa verse 5, you will bear much fruit. So una, you will bear fruits pag nanatili ka sa akin. Pangalawa, much fruits. Ano po? At pangatlo po, pag tinignan po natin, hindi lang much fruit. Ang sabi diyan, fruits that last. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Habang ikaw ay namumunga. Ano yung pamumunga? Verse 2 ng ating passage. 2 Timothy chapter 2, ano po? Verse 2, balikan mo, pabalik. Ano yung bunga natin? And the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, this entrust to faithful men who will be able to teach others also. So ang bungang binabanggit ay yung pong ikaw, marereproduce mo ang sarili mo. Dadami ang kagaya mo. That's the reason why you and I must be willing to be molded to become more like Jesus, because the Lord is determined to reproduce your kind. Hallelujah! Nandyan ho ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo. Di ba nakakatakot dumami kagaya niya? Ha? Ayan ho ang discipleship eh. Ano po? Sa 1 Corinthians chapter 11, ano sabi 1 Corinthians 11, ano po verse 1? Follow me as I follow Jesus. If you want to make disciple, you will actually reproduce yourself. Kung ikaw ay hindi nagbabasa ng Bible, kung ikaw ay hindi nagpe-pray, how can you make and expect others to pray and read the Bible? Ikaw hindi nagbabasa ng Bible. Kung ikaw ay hindi nagpapahubog sa Panginoon sa iyong pag-uugali, how can you ask people na maging humble enough na magpahubog? Hallelujah. Kaya dito sa ating church, we are praying na lahat tayo magpa-disciple. Kahapon sa amin pong kalalakihan, ano po, sa BKK, salamat from the airport ako'y umabot. I requested LGU of Zamboanga to rebook my ticket so that I can catch up, and praise God. At even though they spent another equivalent halos na isang ticket, ano po, because I needed to come home, ay ginawa nila ng paraan at ako po yung nakaabot. And I encourage our men na more than anything else, kailangan maging mababa ang loob natin sapagkat tayo ang halimbawa at gagayahin ng ating mga anak. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, nais ng Panginoon na paramihin ang kagaya mo. Kaya tignan mo yung katabi mo. Sabi mo parang mo ng awa, umayos-ayos ka. Yeah? Umayos-ayos ka. Kasi ang gusto ng Lord, paramihin ang kagaya mo. Kaya kailangan magpa-shepherd ka
habang ikaw ay nagsishepherd. Yan ang ating pong prayer dito eh. Hindi pwedeng shepherd ka lang ng shepherd, hindi ka nagpapa-shepherd. Mahirap yun. At ang nais ng Panginoon, para tayo makapag-reproduce ng trustworthy and responsible disciple of Christ. Ang sabi niyan, this entrust. So mga trustworthy to faithful men. So faithful, who will be able to teach others also. Mga able and responsible. Ibig sabihin, hindi sapat na ikaw nabibless. Gusto ni Lord, through you, mabless din ang iba. Kaya natutuwa tayo sapagkat dumadami na po ang mga nimayakap ng ating pong DNA. Ng ating DNA, ikaw ay tumanggap ng ibuhay na walang hanggan at nais ng Lord na ibahagi mo yan sa iba. At ikaw may nag-aalaga sa iyo, alagaan mo rin sila na lumago sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kahapon ay nagkaroon tayo ng formal dedication ng ating MET School of Marilao. At ganun din, nagkaroon ng rededication ng ating pong project, ng ating CTFE project. At nagkaroon ng pagtitipon doon po sa taas. At talaga pong marami po talaga pag-akyat ay kinilabutan. Sapagkat sabi nila, nakakakilabot, ganito na pala ang development, ganito pala mangyayari. Pero sabi ko, habang ako nasa Zamboanga, let's make sure that we will not only celebrate the building or even the school. We will celebrate lives being ushered to Jesus. Kaya let's make sure na bago pumunta dyan sa taas, mag 1-minute witness muna. Ayan, 1-minute witness. And thank God, ang kababaihan talaga mula rito, nagsipag-tricycle. Napakasarap naman yung mga babae, hindi mareklamo. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat hindi nasundo ng kalalakihan. Dahil ang kalalakihan nag 1-minute witness. At para to make sure na habang ako'y patungo sa airport, sinimulan ko na. At yung nag-drive sa akin, ay binihaginan ko ng ebanghelyo. At pagdating namin sa airport, siya ay nag-pray to receive Jesus. Si Franz. At pag-pray niya sa Panginoon, para tanggapin si Lord, tinaas niya yung kanyang braso. Kala ko bibigwasan ako eh. Tinaas niya yung kanyang braso, pinapakita niya na nakatayo yung balahibo niya. Sabi niya, habang nagpe-pray po ako, nakatayo tingnan niyo po ang balahibo ko hanggang ngayon nakatayo. Sapagkat totoong buhay ang Panginoon. Amen? People need the Lord. Hallelujah. Pero kapag ikaw ay kinain na ng problema mo, susunod, manghihina ka. Kaya kailangan, you rise above your problem. Ipagkatiwala mo sa Panginoon yan. Cast all your cares upon Him. 1 Peter 5:7. Because He cares for you. And then instead, take care of the concern of the Lord. What is that? Ushering more people to Jesus Christ. Kaya po, kagabi, yun ang aming sinelebrate. Hindi lamang po yung development ng ating building at yung commitment, patuloy, pag-renew ng commitment ng bawat isa at ng mga wala man doon, pero alam nating kasama na we will complete our project, completing CTFE together. Can we say that together? Sa yun po, completing CTFE together. Want to ready go? But more than the CTFE, we want to celebrate lives and families that are being transformed. Kaya po sa ating celebration, sa first Saturday, okay mo, wala. Because more than anything else, we will celebrate change lives and families to the Lord. That is actually the summary of the testimony of Brother Ernie Lopez. A good friend of mine, one of the Lopezes who owns ABS-CBN and others, ay napakaganda po ng kanyang lakbayin. Ako po, nung ako'y speaker sa isang conference at siya po ang sharer, ay lumaglag ang pangako habang ako'y nakikinig sa kanya sa kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng tao. Ikaw kapatid, opportunity mo na ayain ang mahal mo sa buhay. Opportunity mo na ayain ang iyong mga inaakay kay Lord. At mapakinggan mo, hindi lamang po ang patotoo ni Ernie Lopez, pati ang ating Hope Music, hallelujah. At ng aking ipasa kay Angeli Valenciano, ang bagong album ng ating Hope Music. Sabi ni Angeli, hey, I will listen to this. I am a fan of Pastor TJ and his group Hope Music PH. Palapakan niya natin ng Panginoon. Praise the Lord.
At hanggang ngayon, inaantay si Pastor TJ na pumayag na maging talent ng Genesis. Sabi ko, ako na lang. Ayaw, pang Revelation daw ako, hindi raw ako pang Genesis. So, at anyway, praise God. Ano po, at pakipag-pray din po. At si Pastor TJ ay nagpa-check up at may konting problema sa kanyang tawag dito, voice box. We need your prayer. Ano po. At panalangin po natin na makuha sa gamot. But anyway, ang sinasabi po natin, 3 part itong celebration natin. Yung Hope Music, tapos yung ano tawag dun sa panggitna? Pistahan. Grabe, ang matindi ang pistahan na yan. Ano po? Tapos saka po yung ating climax where we pasalamat sa Panginoon sa mga ginawa ng Panginoon. Ano po? Ginamit tayo ng Panginoon para sa bansa. Through Care for Prayer, through Asin Movement, ano po, ginagamit tayo ng Panginoon sa ating mga parenting program, ano po. At talagang God has opened a lot of doors sa atin. Ginagamit tayo ng Panginoon sa radio, hindi lamang sa aming Family Matters broadcast, kundi maging sa ONP. Ngayon, ang ONP every Monday ay with Asin Movement. Tapos, yung Asin Movement, ng anak ng another movement, yung Pumulat, Ministers United by Love, in advancing truth and transformation. Ayun po. At yan na inaasikaso ng Pastor Art. Ano po. At every month, we are gathering pastors to train. Ano po. Doon sa ating center sa Caloocan. Meaning, we are not only existing for our church. We are available for the body of Christ and for the nation. And for all of this, we want to give glory to our God. Hallelujah. Kaya, if you are a family of Hope Glory, it's time for you to bring people, ano po, sa Sabado. Anong oras po? Anong oras? Sa next Saturday pala. Next Saturday. October, ano po? October? Yun. October 5. Ano po? 3 o'clock. Yan po yung ating grand celebration. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal. And what do we celebrate? We will celebrate change lives and families together. At sa ating anniversary, we will renew our commitment to see lives transformed, to see families transformed for the glory of God. Why? We want to reproduce ourselves. We want to become more fruitful. Hallelujah. Kapatid, kaibigan, as you focus not on your situation, but rise above it and focus on how you can please the Lord like a soldier. If you will live beyond yourselves and remember that whatever sacrifice you make, merong crown of ang Panginoon para sa iyo. At ang pinakamatinding crown, yung buhay mo, patuloy mong pahubog sa mga pinagdadaanan mo. At dahil doon, hallelujah, you will become more and more like Jesus. At dahil kayo nagiging kawangis ni Kristo, God wants to reproduce your kind. Hallelujah. Your kind, yes. Siguro sabi mo, ayoko maging kagaya kong iba. Hindi. Habang nagpapahubog ka, magugulat ka. Dadami ang mga kagaya mong sumusunod sa ating Panginoon. At habang namumuhay ka above your situation, darating ang lakas ng Panginoon. Kaya walang problemang hindi mo makakaya. Walang pagsubok na hindi mo malalampasan. Hallelujah. Sapagkat ang lakas mo ay ang lakas ng Panginoon. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita.